Okay, so discuss naman natin tong passport problem. Similar sa passport problem, solve natin na lumabas nung April 2024. Okay, ayun yung password sa book ni Besa. And ito yung similar problem, given lang ata na bago. Okay, so ito muna tayo focus. The friction, this one is involving friction. Second video na natin to sa friction. Ito yung nauna. Kita ko tinanong sa group, so sinagutan ko. Ayan. So force P is applied to move a crate weighing 45 kilograms. Yung mass, convert na agad natin to weight, no? Wait lang. Dapat pala dinuplicate ko to. Ilang beses ko sana ulitin to. Iba-iba yung cases na yun eh. Just a bit. Just a moment. Okay, so continuing. Ayan, gamitin natin the figure na to. Ayan. Well, force P is applied to move a crate weighing 45 kilograms. Magkaiba kasi yan sila na ano eh, na tinatanong din, kind of. Lagay ko na lang dito yung center of gravity niya. Diyan naman talaga. Nalagay ko dito yung weight. Ayun, so that is 45 kilograms. Pwede na ba natin convert agad yun to ano? Rekta na natin, naka-Newton. 45 times 9.81, no? That is what? 441? 45, no? Times 9.81. 441.45. 4, tinamad. Type na lang. 441.45 newtons. And 441.45 newtons. Okay. So, force P is applied to move a crate weighing 45 kilograms. So, weight of the crate, 1.4. Gamitin ba yan dito banda? Note lang natin. Coefficient of static friction. Okay, 0.3. Then, ayun. Okay, so we're asked to calculate the maximum force P to maintain equilibrium on the crate. So, para hindi pa siya mag-move, coefficient of static pa nga yun, no? Walang binigay na kinetic friction. So, pag kinetic, yun yung gumagalaw na siya. And that is less than yung static friction. So, calculate maximum force P to maintain equilibrium. Okay? So, may force tayo. And then, di ba kung ganito yung applied load mo, yung friction is opposing that. So, pag ganito yung friction natin. Paano nga ulit yung formula doon? That's mu n, di ba? That's mu n. Lagay ko na nga yung mu na lang. Sige. Mu times n, normal force. And ang normal force natin, nakabase sa weight. I-weight ko nga muna to. Para saka na ako mag-substitute ng values. Basta alam ko na yan. Then, may normal force yan. Normal force, nakabase sa weight and yung force P. Normal force. Tadong tinatama. Ay! So, given na theta angle of inclination ay 30 degrees. Ayan. So, syempre, kung i-resolve mo yan into components, yung applied load mo, i-resolve mo into components, yan. So, meron kang horizontal and vertical, di ba? Ito na lang. Rekta ko na lang yan. Horizontal and may vertical ka. So, this one has a value of P cosine 30. Okay naman na siguro dito sa trigon, no? Hopefully. P cosine 30 and P sine 30 naman to. Cosine 30, P sine 30. So, by what? Summation of forces. By summation of forces along Y equal to 0. May mapapalabas tayong downward, upward na lang natin. Lahat ng pa-downward equals sa lahat ng pa-upward. So, P sine 30
Alam, may friction na tong ano ko ah. Nararamdaman ko, tumutunog na. May friction na tong pentab and ano ko, ano kaya coefficient of friction? P sin 30, pababa. Yung plus weight na lang, may ako na lang yung substitute yan. Ito yung pababa, equals n. Yun lang pala. Wala na palang iba. Equal to n. Simplify mo na ba yan? Unknown pa to, unknown pa to. So, kailangan pa ng isang equation. Summation of forces along x naman tayo. Equals 0. So, para right equals pa left. Ito lang naman yun. P cosine 30. P cosine 30 pa right. Ang pa left ay mu n. Mu n. Ayun. So, pwede ko na i-substitute yung n dito. Di ba? Magiging P cosine 30. Or pwede namang, lipat ko yung n doon. P and n masasolve ko. Pwede ba yun? Maganda ba gamitin yan? N lang naman pinapahanap eh. Maximum force P pala. Di, sige, yun na lang. P cosine 30 is equal. Huwag na tayo mag-two equations to mu times n. Ito yung buong n. Naka-multiply. Ayan, shift solve na yan. P is equal to. Pag nag-equal yung P cosine 30 sa mu n, so tama. Yun na yung maximum niya. Kasi pag nag-greater than na siya doon, magmo-move na yung magmo-move na tong crate. So, di na siya in equilibrium. May acceleration na siya. So, that is what? P cosine 30, make sure naka-degrees ka. Kung galing ka na gradients. Mu ay, ano yung 0.3. 0.3. P sin 30 plus W. Ano yung W? 441.45. Store ko kaya ito sa M para mas. Ayan, ulit-ulit. 441.45. Solve for x. Ano ba mga expected value? Sige, mga 100. Para mabilis. So, 184.96. Yun na yun. 184.96. Calculate the minimum force P naman daw. Makapal. That will initiate tipping. Paano kapag magtitip na siya? Ito naman yung sa part B. Ay, hindi ma-duplicate. Ano lang. Yan, part B na. Calculate the minimum force P that will initiate tipping. When theta is equal to 0. Okay? Minimum force P that will initiate tipping. Ba't nawala yung ano ko dito? Pinilugang ko. Magtitip daw siya. Di, ganito lang pala yan. Yun lang yung P mo. Yung P tapos, syempre, dito pa rin yan sila. Andito pa rin yan sila. Normal force, meron pa rin. Initiate tipping, anong tanong? Friction, nandun pa rin ba? Kapag magtitip na yan, wala na rin pala yung normal force, no? Oo. Ibig sabihin kasi kapag magtitip na yan, aangat na to. Wala nang normal force dito. 'Di ba? Wala nang normal force. Yun yung pinagkaiba niyan. So, ang meron ka na lang is ito and ito. 'Di ba? So, that is what? Hindi ko ma-duplicate. That is what? By summation of moment na tayo. Pag nag-moment ka na, nag-summation ng moment ka na at point O, magtitip na siya eh. Equals 0. So that is P times ito, 0.6. Kaya pala. Kaya pala binigay yung width ng crate. Saan ba yun? Width ng crate 1.4. Lagay nga natin. Width ng crate. Kaya pala kailangan siya. Sa bandang moment, B na lang.
width ng crate. Yun. So, P times 0.6 summation moment about 0.0 equals, ito naman, equals W times B over 2. May masasolve ka ng value ni P. Tama ba yan? So, that is what? Nakastore naman sa X yung force P ko eh. So, W, nasa M yun, times B, 1.4 over 2. Then divide by 0.6 din. Yan, 515. Yan, 515. Next, using the condition in the first part daw, locate the resultant force acting on the crate from point O. Ano ibig sabihin nun pag ganun? Normal force yung tinutukoy dyan. Locate the resultant force acting. Nagpa-skip pa, no? Kasi tignan nyo dito. Ito yung isang tanong eh. Ito yung isang, yung lumabas ng passport talaga. Ayun, locate the resultant. Take note, sinabi. Normal force. Dito di na binanggit. Resultant force. Kasi yung maisip ko mo diyang resultant, di yung resultant ng lahat, di ba, na naka-apply. O baka yan yung gamitin mo. Resultant ng lahat nung naka-apply on the crate from point O. Pero ito ay resultant. Baka maisip mo, inclined yung gagamitin pag ganun kasi. Ayan. So, ito ay normal. Ayan. Allocate the resultant force. So, ibig sabihin, ang gagawin lang natin doon ay solve muna natin yung N. Normal force. Paano yung N? Ito. Solve muna natin yan. Ano ba yung N? Given na may P ka na. Balik ka lang sa nauna. Given na may P ka na. Game. Solve muna natin yan. Ano yun? X sin 30. P sin 30 plus W. Nasa M yun, di ba? Ayan. 533.929. Goods na yan. 533.929 newtons. Normal force. Ilagay ko na nga lang yan sa A na lang. Wala pa namang nakastore dun eh, di ba? 533.929. So, yan. So, ito yung hinahanap na distance. X bar. X na lang natin. X bar. Resultant to eh. So, dyan din naman nag-act yung ano. Pinaka-resultant. X bar. Okay, so anong gagawin natin doon? Ano ba tanong? In condition, using the condition in first part, yan, maximum force speed daw to maintain equilibrium. Locate the resultant force acting on the crate from point O. So, ayun, edi mag-moment ulit tayo at point O equals 0. Pero in this case, hindi neglected yung normal force. Kasi ito magtitip na kasi siya yung sa pangalawang case. Ito, balik lang tayo sa ano. Parang nagpaano no? Di mo na tinapos yung isang situation, ay isang case bago naglipat sa kabila. Summation of moment about point O equals 0. So, paano yan? P cosine 30. Ayun pa rin, P cosine 30. P cosine 30 times 0.6. Okay, yun yung ikot na to. Ano ba ba iba? Ano pa bang? Ito, yung N, sasabay din siya. NX. Plus NX bar. Ayan, yun yung mga paikot na pa ganyan. Ang mga kabila naman ay itong W and yung P sin 30. No? Ayan. Equals P sin 30 times yung buong width. Ito yung B, di ba? Lagyan na lang natin sa B. P sin 30 times buong B, then W times plus times B over 2. O, yan na yun. Yan na yun. Ano ba yung hinahanap? X bar. Unahin natin to. Yung left side, right side. N sin 30. Para di nga ako paulit-ulit, lagay ko nga talaga sa sabi. Plus M B over 2.
Oo, tapos lipat yung P cosine ulit minus P cosine 30 times 0.6 P cosine 30.6. Then divide ko by nasa A yun, 'di ba? Tingnan natin. Ito yung P, ito yung B, 1.4. Oh, muntikan. 1.4 tapos M 441.45. Ang A normal force. Oh, ayan, 0.64. 0.641. 'Di ba? Ganun lang. Same lang naman sila ng tanong dito. Try niya tong password. So for the max, or gawan ko yan ng program ulit. Natamad na ako. Good na yan. Parehas lang naman. Di naman gaano mahaba yung solution. Ito kasi walang choices eh. Nakakatamad. Pag walang choices, nakakatamad sagutan. At di siya board exam friendly. Sige. Guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.